Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Hapon na naman. Alas 2:30. Pagkatapos kong kumain, pahinga. Then ito, bumili tayo ng 1.5 na unleaded para sa ating grass cutter. Siyempre, para malinis dito sa ating triangle house. So ngayon is linggo mga ka-farmers. Para sa ating mga ka-farmers, kababayan, marami akong nakikita. Sabado pa lang, Biyernes pa lang ng gabi, nag-iinuman. Tapos panireklamo kung papaano aasinso, papaano uunlad, papaano makakaangat. Sa ganyan sistema, sa ganyan ginagawa dito sa Pilipinas ay hindi talaga asinso. Malabong umasinso pag ganyan ang gawain. Tulad ng aking sinabi, hindi po sapat ang 8 hours para po tayo ay umasinso. Ito po ay katotohanan mga ka-farmers ha. So, mayroon tayo isang ka-farmers nag-comment, sabi niya, tuloy mo lang yung mga ginagawa mo dahil alam mo naman yung iba nating kababayan, hindi po lahat mga ka-farmers, disclaimer lang. Yung iba nating kababayan, pag nakikita kang umaangat-angat ka ng konti, para bang sisiraan ka, gagawang ka ng hindi magandang kwento. Instead na i-inspire ka, bumilib sa'yo dahil sa mga ginagawa mo at tularan ka. Instead, ang daming sinasabing kung ano ang masama na ginagawa mo. Kung ano ang hindi tama para sa kanila. Kung ako sa inyo mga ka-farmers, ito lang masasabi ko, sipagan lang ho natin. Iwasan po natin yung mga bisyo na yan. Ang pag-inom ay hindi po bisyo. Pero kung palagi na lang, halos every week ginagawa, paulit-ulit lang ang buhay na ganyan, ay bisyo na ho yan. Pero kung paminsan-minsan, pamparelax, wala akong problema. Maglagay muna tayo ng isang load. Paggasolina muna tayo. Alis muna, alis. Mamaya na kayo kakain. Meron silang pagkain pero mamaya ko na yung bibigyan paghapon na. Dahil kanina nag-lunch na yan. Umagahan, meron din. So ayun mga ka-farmers, para sa mga taong puro reklamo, wala akong makagawa yung ganyan. Hindi po yan makakaunlad sa inyo. Ang kailangan nyong gawin, tulungan nyo ang iyong sarili, at unahin palagi ang dapat unahin. So, kung tayo ay mag-iinom, yung sakto-sakto lang, pang pamilya, dahil sinasabi ko sa inyo, yung palagi at yung sobra ay masama ho yan. Pero kung sakto-sakto lang, pampa-relax lang, mapatanggal stress, wala akong problema. Pero wag po natin iwawala dito sa Pilipinas. Malaki ang posibilidad na umasinso basta tayo ay masipag at masyaga. Hindi po pwedeng yung masipag at sa katamad pareho ng kalagayan. Kasi meron mga nagko-comment sa atin mga ka-farmers, sabi, ang gusto kasi ng mga tamad, pareho lang kayo ng kalagayan. Hindi po pwede. Ako nagsisipag ako tapos pareho lang tayo ng kalagayan. Hindi naman pwede. Hindi naman fair yan. Napaka-unfair. Kung tamad ka, kung anong meron ka ngayon, yun lang talaga yun. Pero kung masipag ka, at the end of the day, araw-araw mo yung gawin, maaari mayroon kang makita, mapatunayan, at umasinso. Lahat po ng problema, pagsubok sa ating buhay, ay mayroon pong solusyon. Ang pinaka number 1 na solusyon sa ating mga kababayan ng mga tamad, puro inuman, kung ano-anong ginagawa, baguhin niyo yung sarili niyo. Unahin niyo yung pamilya niyo at ipakita niyo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak na deserve mo maging isang tatay, magpakatatay ka at deserve mo umunlad. Ano man ang sabihin ng ibang tao, hayaan mo sila. Hanggang doon na lang sila. Ang importante, meron kang ginagawa. Katulad natin, nakita ko, marami nag-iinuman, nagbibidyo, okay, dahil linggo ngayon. Okay lang yun mga ka-farmers, pag paminsan-minsan tulad ng aking sinabi. Pero kung palagi, bisyo na yan. Baguhin nyo ang inyong sarili. Sipagan natin.
doble sipag para tayo ay makaahon na ng konti. Ako nag-iisa lang ako dito mga kaparmers. Napakaaliwalas ng panahon, napakasarap ng mundo. Ini-enjoy ko kung ano ang meron ako dito. Hindi ko iniisip napaka-boring, ako lang dito mag-isa. Ini-enjoy ko yung mga pagaspas ng dahon, huni ng mga ibon, kasi pag napapagod ho ako mga kaparmers, naboboard po ako dito, iniisip ko, kung babalik ako sa abroad, naku po, na naman. Puro pangarap na naman yung aking pag-iisipan, puro plano na naman, abroad ka, ang iyong pangarap ay makabakasyon sa Pilipinas. Ngayon nandito tayo sa Pilipinas, ayusin natin yung ating buhay, trabaho, at kung ano ang meron tayo dito. 'Di ba? Hindi na natin kailangan magpaalipin ng ibang mga lahi. Kung meron naman dito sa Pilipinas, kung walang-wala talaga at maganda ang offer mo dun sa labas, sa ibang bansa, mas maganda doon. Pero kung dito, meron kang pwedeng pagkakitaan, nasa sa inyo yan, nasa sa atin yan. 'Di ba? Napakahirap sa abroad. Alam niyo kung bakit? Bakit ko nasabi? Experience ko yan ng 8 taon. Okay? Ito yung ginamit ko na blade, yung circle, dahil mataas na yung damo at malalaki na yung stem ng ating puputulin. Mga ganyan mga puno, kahit mas malaki pa, walang problema pag ito yung ating ginamit. Ang bili ko nito is nasa 3,000 na sa online. Laging tatandaan mga kaparmers, ang tamad at saka masipag, hindi pwedeng magpareho ang kalagayan. Okay? Laging tatandaan mga kaparmers, ang tamad at saka masipag, hindi pwedeng magpareho ang kanilang kalagayan. Okay? Sinasabi ko sa inyo mga kaparmers, ang tamad at ang masipag, hindi pwedeng magpareho ang kalagayan. Katulad na lang nito, hindi ko alam na mayroon pala ditong napakagandang kalabasa. Meron tayong panggulay kay mamaya. Hindi ko alam na mayroon pala ditong natira at tumubong kalabasa. Ayan, panalong panalo, panggulay mamaya mga kaparmers. Libre. Yung mga gabi nga na malalaki, yung mga takway nito pwedeng panggulay. Ito, lalaki ang gabi dito. At hindi ito magkatimak farmers. Marami yung mga taong kumukuha dito. Sila Kuya JR, kumukuha yan dito. Gandang ginagataan to. Yung ganito yung takway. Kahit utan Bisaya lang, sarap yan. Yan. Tinanggal ko na yung mga kaparmers kasi sobrang masukal na. Ibibisi tayo. Wala pang 30 minutes ata, pero tingnan nyo, mula dyan hanggang doon sa puno ng kawayan. Kanina para may nakatingin tayo sa puno ng kawayan habang tayo ay nag-scatter. Yung aking balahibo ay para bang hindi mapakali. Pero hayaan na lang natin dahil ibig sabihin yan, hindi lang po tayo ang nakatira sa mundong ibabaw. Ang mahalaga, magkaroon po tayo ng respeto sa kanila.
magpapaalam tayo lagi pag tayo dumadaan. Okay, mga ka-farmers, napakatalas ng ating blade. Kunti pagkakamali lang yung ating tanim, goodbye. Ito yung mga ka-farmers, oh. Iwan ko lang kung mabuhay pa ito ulit. Ayan, oh, putol mga ka-farmers. Sayang yung ating katigan variety na coconut dwarf. Sana tumubo pa ulit. Walang tuloy tayo dito ng coconut dwarf dahil sumagi sa lupa, tapos napunta sa puno. Ito yung mga saging na kinuha nila Kuya JR, hindi na tanim. Meron mga nakaligtaan. Meron isa dito, merong isa doon sa may gilid ng tangkal, yung kulungan ng manok. Sa likod niyan mayroong parang space, maglalagay tayo. Sa tingin nyo mga farmers, yung kawayan na yan, 3 puno, kailangan ba natin tanggalin, patayin yung isa or dalawa para medyo magkaroon tayo ng space? Ayan. Sa mga ka-farmers natin nagtatanong kung ilang hektarya, ilan square meter yung ating lupa. 8,000 square meter lang ho ito mga ka-farmers. Ito lang yung advice ko sa ibang gustong pumasok sa mini farm. Kung yung pera mo ay hindi naman marami, sakto-sakto lang, makakapag-forgood, makakapagsimula, huwag tayong bibili ng hektaryang lupa. Kahit 1 hektarya lang or 500 square meter, panalo na yan. Ang importante, naka-organize yung tanim at yung mga alaga. Marami ka nang malalagay. Kung bibili ka naman ng hektaryang lupa tapos wala ka ng pera, useless din. Kasi ang lupa, pagpapalinis pa lang, gamit na mga gagamitin sa panlinis, pera ang katapat niyan. Pero kung praktikal na galawan, kahit maliit lang, ang importante makapagsimula. At pag magkaroon, doon ka na mag-invest ulit. Wag po natin pilitin kung hindi po kaya. Mangarap tayo batay sa ating kakayanan. Pahinga muna tayo sa pag-grass cutter. Dito muna tayo sa shredder mga ka-farmers. Pero paalala lang ho mga ka-farmers, hindi pwede magpareho ang kalagayan ng tamad at saka masipag. Nagputol ako ng saging na saba. Nangihinaya ako sa dahon mga ka-farmers. Kaya isasama ko na. Wala namang problema kung isasala natin itong pinakapalak. Kaso nga lang, medyo makapal. Hindi masyado napipino yung kanyang palak. Kaya mas mainam para sa ating mga ka-farmers na tinatanggal. Ayan na mga ka-farmers, pag ganito, mas maganda ang kalalabasan, mas pino. Hindi mabubulunan yung ating mga alaga. Kailangan ng preno para huminto. Kailangan pa natin isa lang na isang beses. Oops, ayan na. Lalayan ko pa ito ng commercial feeds para mas ganado kayong kumain.
tayong mga kababayan na nanonood sa ating video. Pagdating ng comment, asar na asar. Iwan ko kung anong gusto nila. Parang gusto nila panoorin tapos magko-comment sila ng masama. Kung ayaw mong manood, hindi ka naman manood sa ibang mga video. Yung mga ibang nanonood na gusto sa aking video, yun yung mga gusto kong ma-inspire at mag-enjoy sa aking video. Pero kung ayaw mo sa aking video, hindi, marami naman ang pagpipilian ng ibang video. Doon ka sa mga video na mga kalukuhan, baka yun ang gusto mo. Kasi dito sa akin, kung ano yung mga experience ko dito, mga kasablayan ko, wala po akong tinatago. Sinishare ko po yun lahat, mga kaparmas. Para nang sa ganon, kung kayo magsimula, aware na ho kayo. Mayroon kayong experience. Nangyari to kaya kaparmas idea. Hindi ko na to gagayahin. Parang ganyan. Hindi po ako isang perfecto. At hindi po ako ganun ka-expert. Parang pag-aaral lang yon. Lahat na nag-aaral ay nagsisimula sa grade 1. Ito, para sa native pigs, siyempre. Meron pa yan, Madre de Agua. Mamaya na. Ito yung magic sarap. Vitamins mga kaparmers para sa ating mga alaga. Palagi yan na binubudburan. Kahit pa kunti-kunti lang, ang importante meron. Ito naman yung Integra. Oops. Ayan, ang hirap. Para lang tayo nagluluto. Diba? Kung si Joseph the Explorer, yung kanyang mga niluluto, mga hinahanda, pagkain ng mga tao, yung sa atin naman, pagkain ng ating mga alaga at mga gawain dito sa probinsya. Ito na, ready na para ipakain sa ating mga alaga. Ito yung kanyang quality. Di ba? Ang ganda. Panalo. Ito yung kukunin ko. Budget ito sa Peking duck. Oh, nalunod ka tuloy. Kailangan na malapit sa puno. Ating mga native mga kaparmers, kahit hindi naman marami yung ating bibigay dahil nakakagala naman sila. Marami sila nakukuha ng mga organic na pagkain. At syempre dahil gusto ng ating mga Peking duck masabaw. Right. Ito para sa ating mga native. Dito ko lang italalagay. Hayaan para sila dahil umuulan na. Dito muna kayo. Ganun siya. At saka yung mga nahulog, sila lang bahalang kumuha. Yung iba nga hindi masyadong agresibo sa pagkain dahil yun nga, hapon na, busog na sila. Pero pag umaga yan, mahaba-haba ang panahon na hindi sila nakakain, sobrang agresibo nila para kumain. Ayun mga busog na mga kaparmers. Ilang oras lang nag-iikot yan. Diyan sa ating pinagtabasan ng mga damo, pinagsirdiran, diyan sila tumutuka.
Mga pasaway ng mga native pumapasok. Saluhan ko muna. Mga pasaway ng mga native. Parang umulan mga kapamars. Di ba nagumigay yung langit? Yung aking pagsabong. Ito, ang laki nito. Pwede na sa kawali mga kapamars. Mayroong dalawa mga kaparmers, dahil sa kanilang sugat sa leeg, hindi kumakain. Ayan o. At saka isa dun sa loob. Kain. Para mabuhay. Merong itlog dito, isa sa ibaba. Harvest tayo ngayon ng itlog. Naalala ko kagabi mga kaparmers, dito banda ay merong itlog. Na-flashlightin ko yung kagabi. Hindi ko kayo nakukuha. Ayan mga kaparmers, dahil sa kakakaskas nila sa rice hull, natakpan. Habang busy yung ating mga alaga, i-harvest natin yung kanilang itlog. Ilagay muna natin dito. Kahapon pa yung request si Mrs. na magdala tayo ng itlog dahil yung kaibigan niya mayroong order. Dahil nga sa busy natin, hindi natin minsan magawa. Minsan pag nag-harvest ako every 2 days. Minsan naman every day. Pag mayroong order talaga. Kahapon may order pero yun, nag-aantay naman yan. Dahil yung anak nila, gusto nila semi-organic yung papakain na itlog sa kanilang baby. 6 months pa lang.
Ilalagyan ko ng mga tila ang bawat pugad. Marami tayong paspasan ng paa na wala nang gamit. Yan po yung aking ginamit. Kahit bawat inahin, may ngitlog lang ng 10. Mabubuhay yung 7. So sa 5 or 6 ata to, marami-rami na yan. Within 1 year, napakarami nating alagang native na manok. So yung pang-ulam, pang-pulutan, walang problema. Bigas na lang ang ulam. Gusto niya yung limliman mga kaparmas. Ngayon ko sa inahin na ito. Ano ba yung solusyon dito mga ka-farmers? Iisa lang ito na gustong maglimlim. Lahat naman ay hindi. Yan ha. Bakit gusto niya maglimlim? Mainit na yung itlog. Sa una mga ka-farmers, nasa abroad pa lang ako, nanonood ako ng mga video, nakikita ko yung mga nag-harvest ng itlog. Talagang nakaka-inspire. At yun yung mga dahilan kaya nandito rin ako sa aking munting farm. Mga ka-farmers natin na nag-share ng kanilang video sa pag-aalaga ng manok, tatanim ng mga gulay, yun pa yung mga pinapanood ko. Mga video may kabuluhan. Mga video na may mismo yung gawain sa probinsya. Na masasabi natin na may kita pala. Meron palang pera sa Pilipinas. Yan po yung mga nagpalakas ng loob sa akin para bumalik ako dito sa probinsya. At sa tagal ko nagtatrabaho sa city, nagsawa na rin ako mga ka-farmers. Gasto dito, gasto doon, init, traffic. Ayaw ko na. Masaya na ako sa simpleng pamumuhay ka-farmers. Yung dalawa, itlog yan ng ating Muscovillac. Ito yung ating harvest. Ito yung ating pasalubong kay Mrs. Masaya na naman. Hindi na po kami bumibili ng itlog. Ito rin yung aming ginagamit. Libre na yung aming itlog na ginagamit. Kaysa bibili tayo dun sa itlog ng puti, puro medisina yon. Ito, nagbibigay naman tayo ng vitamin at saka commercial feeds, pero halos 50% organic po siya. Ayan yung inyong itlog. Kailangan bukas mas marami pa. Mag-aalas 5 na mga ka-farmers, pero mag-grass cutter pa ata ako dahil maganda mag-grass cutter ngayon dahil hindi mainit. Hapon na naman, tapos na tayo mag-harvest. Napakaganda ng panahon ngayon mga ka-farmers. Nagsunog ako ng mga kahoy-kahoy.
Ito yung mga namimiss ko sa probinsya nung ako ay nasa city pa. Makikita mo yung usok, yung amoy niya na parang nature. Hindi ko lang alam kung sa inyo nararamdaman nyo yan, pero sa akin naalala ko palagi yung lola ko, yung nanay ko na nagpapausok bawat hapon. Kahapon mga kaparmers, kaya siguro hindi pumunta dito yung wildcat or musang man yun, pausok ho ako. Continue yung usok, kahit yung pagdating ko dito ng umaga, tuloy-tuloy pa rin yung usok kasi malaking kahoy yung nilagay ko. Hanggang alas 12 ako dito ng gabi mga kaparmers, dito ako nag-edit ng aking mga video. Mga 12:30 umuwi na ako, wala naman akong nakita. Kikik lang yung aking naririnig mga kaparmers. Yun lang yung aking nararamdaman kagabi. Puro kikik. Yun talaga ang maririnig mo dito sa gitna ng gubat pag nandito ka. Pero normal lang naman yan. Dahil ibon lang yan mga kaparmers. Parang kuro-kuro lang yan na meron daw kasamang aswang pag merong humuhuning kikik. Parang ano lang yan. Kwento-kwento. Tuloy ang trabaho mga kaparmers.